talaga ako guys kasi natutulog na kami, biglang bumangon si Masato, tapos nagsisigaw. Sabi niya pa, Masato dayo, sabi niya, binabanggit niya yung pangalan niya. Tapos may sinasabi pa siyang, Dorobo, Shinda, ganyan. Tapos takot na takot talaga ako guys. Tapos sabi kong gano'n sa kanya, Doshita no? Sabi kong gano'n sa kanya, Yume mita no? Waroy yume mita no? Sabi ko kung nanaginip ba siya ng masama. Tapos umiiling naman, sabi niya hindi naman daw. Tapos ano pa rin, tumitingin pa rin siya sa paligid dahil nga madilim sa kwarto. Parang takot pa rin siya. Tapos binabuksan ko nga kay Ayaka yung yung ilaw, no? Nagising na rin si Ayaka, yung isa ko pang anak, dahil nga sa sigaw ni Masato, tapos ang ingay ko rin. Tapos pinagising ko na rin si Hapon, dahil hindi ko nga alam kung paano pakakalmahin si Masato. Takot na takot talaga ako guys. Kasi nga, kagabi pa lang, hindi na maganda yung pakiramdam niya. Parang namumula-mula na yung mata niya. Tapos medyo may sinat na siya. Maaga rin siyang natulog, parang yun nga, matamlay siya. Tapos yun nga, yung mga siguro madaling araw na yung mga 12 ganyan or 1 na madaling araw, yun nga bigla siyang bumangon. Patulog na rin ako noon. Tapos bigla siyang bumangon, tapos yun nga nagsisigaw, tumitingin siya sa paligid. Tapos sabi kong gano'n, dosa no, sabi kong gano'n sa kanya. Yume mita no, sabi kong gano'n sa kanya. Na nung binuksan na yung ilaw, tumitingin-tingin pa rin siya, hindi niya pa rin alam kung parang hindi pa rin siya makalma. Sabi kong gano'n sa kanya, palitan na lang namin yung yung damit niya, yung pajama niya, dahil nga siguro medyo masikip, tapos mainit, yun. Tapos nag-offer pa siya bago siya matulog. Kasi wala pa naman siyang lagnat nun. So yun, so pinalitan ko, pinunasan ko yung niya, yung katawan niya ng ng medyo malamig na towel. Tumaas yung lagnat niya, naging 38.5 yung lagnat niya. Kaya siguro ganun yung niya, kasi nga nilalagnat, para siyang nag-halusinate, ganyan, nananaginip. So yun, so kinalma ko siyang ganyan. Sabi ko, daijobu dayo. Sabi ko ganun sa kanya, mama soba ni Iro, sabi ko ganun sa kanya. Shinpai shinaide. So ko na uli siya, pinahiga ko uli siya. Tapos nilagyan ko nga ng towel sa sa noo niya. Pinupunas-punasan ko. Tapos hindi talaga ako makatulog, guys, kasi hindi ko alam kung ano na naman ang susunod na mangyayari. Baka magsisigaw na naman siya. Sabi ko, baka kinabukasan mas tumaas ang lagnat nito, hindi ako makakapasok sa work. Tapos madaling araw pa lang talaga, guys, minessage ko na yung kaisya namin, na sabi ko na magyayasumi nga ako. So yun, tapos reply naman yung staff sa kaisya namin na okay naman daw, o daijini, sabi ganun. So hindi naman mahirap magyasumi sa amin. Dahil alam ko na talaga, guys, na hindi naman kapag nilalagnat si Masato, di ba kinabukasan, medyo tumataas pa siya, or hindi naman kaagad mawawala yung lagnat. So yun nga, kinabukasan, so puyat na naman ako, hindi ako nakatulog, suto ko siyang binantayan. Kinabukasan, yun nga, nung inano ko yung temperature niya, ganun pa rin, hindi 38.5, ganun pa rin, hindi pa rin siya bumababa. Pero hindi naman siya guaywaroy talaga. Medyo mainit, masakit lang daw yung ulo niya, pero hindi naman siya yung talagang nangihina, nagsusuka, wala naman ganyan. Kumakain pa rin naman siya. So nagkataon nga na Thursday, Mokuyobi. Dito sa Japan, guys, kapag Mokuyobi, Yasumi ang mga byo-in. So, nagkataon pa na Mokuyobi. Sabi kong ganun, paano ko bang madadala tong si Masato sa byo-in? Nagkataon na Yasumi pa talaga, Mokuyobi. Yung pinupuntahan naming clinic, children's clinic, yung Shonika, pati yung GBK na lagi namin pinupuntahan kapag may kasi itong dalawang bata. Yasumi nga kasi Thursday. Ayoko naman, guys, sabi ni Hapon, maghanap na lang ako ng ibang byo-in. Tapos ayoko naman, guys, maghanap ng ibang byo-in kasi gusto ko doon ako sa byo-in na talaga pinupuntahan namin para may record na si Masato. At saka ayoko hindi ko alam yung byo-in, hindi ako familiar sa byo-in. Okay lang naman may lagnat, basta hindi guaywaroy, ganyan. So kumakain naman siya, mainit pa rin, may lagnat pa rin, pero ginky naman siya, nakakakain naman siya, ganyan, naglalaro pa nga, nanonood pa nga ng TV, ganyan. Sabi ko, bukas na lang kami pupunta ng byo-in, no, Friday. So yun nga, so kinabukasan, guys, maaga pa lang, yun nga,
pumunta na kami ng Shonika, ng BOA na malapit dito sa amin. Kinausap ko yung nurse, sabi ko ganito yung guway ni Masato, kagabi nilalagnat siya, nasa 38.5, tapos tumaas ng 39, tapos medyo masakit ang ulo niya, ganyan, tapos hanat sumateros. Yung nurse, paglabas niya uli, chinek na lang, kumuha na lang siya ng parang pan-check sa influenza, yung mahabang membo na ipapasok sa ilong, 'di ba? Sabi ko sa kanya, ako yung natatakot kay Masato, sabi ko, daijoubu, gambatin niya, sabi ko gano'n sa kanya. So, alam niyo ba guys, yung pinasok na ng nurse, yun nga, yung mahabang manipis na membo sa ilong ni Masato. Wala siyang reaction, as in parang wala lang. So, sabi ko, tuwan-tuwa talaga ako sa kanya, pati yung nurse na nag-check sa kanya. Sabi, Jojo, dane, sugoy nete. So, sabi ko rin kay Masato, sugoy ne, Masato, sugoy dyan. Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos, yun nga, ang galing-galing ni Masato, ni hindi man lang siya umiyak. Samantalang yung ibang mga bata doon na, parang may influenza din na pinasukan din sa ilong. As in, ang lakas talaga ng iyak. Tapos yun nga, pag-intay namin ng result, guys, yun nga, positive siya sa influenza A. Yun nga, kahit bumaba na yung lagnat kasi niya nung Friday, 36.9, no? May influenza pa rin siya. Feeling ko nga, nung bago siya i-check nung influenza is, parang parang kase lang. Pero kahit pala bumaba yung lagnat, posibleng may influenza rin. So, niresetahan kami ng doktor ng gamot. So, sabi ng nurse, kung ang gusto ba daw namin yung tablet na gamot, yung Tsubu, o yung Kona, yung powder na gamot. So, bago pa lang talaga kami guys pumupunta ng doktor, tinatanong ko na yan si Masato kung anong gusto niya. So, ayaw niya kasi iniinom, ayaw nigate kasi siya sa gamot, parang ako, no. So, sabi ko yung powder na lang para madaling matunaw. Yun nga, inintay namin yung gamot namin. Binigay na sa amin yung gamot, yung Kona. Tapos pinaliwanag sa amin, ganyan kung paano iinumin. Tapos sabi ko ganun kay Masato, sabi ko, yokatan kasi yung gamot na binigay sa na powder na pwede namang ihalo sa orange juice, sa ice cream, sa yogurt, sabi ko ganun sa kanya. Sabi ko na yokatan kasi nga nigay, mapait nga yung influenza ng gamot. So pagdating namin sa bahay guys, ayun, ilang oras yata, kahit na hinalo ko na sa orange juice, ayaw niyang inumin kasi nga daw nigay nga daw or mapait. So yun, ilang oras niya guys bago na inom. Tapos sabi ko sa gambate, sabi ko sa kanya para makapasok ka na kaagad sa Tuesday. Kasi 5 araw guys ang Yasumi kapag influenza bago ka makapasok. So Tuesday pa ang pasok niya. Pati ako guys, 3 days akong Yasumi sa work. So, yun lang guys, naikwento ko lang sa inyo. Basta ingat na lang tayo kasi itong winter talaga ay uso ang influenza at kase. So, kyotsuki te, minasang.